Filipino celebrity, an icon in the running community, a passionate race organizer known for pioneering thematic runs that motivates Filipinos. He's making a comeback with You versus You Run this year. Everyone, let us give a round of applause to Mr. Berwin Maylin. Next is the President and CEO of 88 Ace Production Corporation, a visionary entrepreneur, chairman of the Maranan Group of Companies, and founder of My Superhero Friends Foundation, an organization dedicated to community and child welfare. Everyone, let us all welcome Dr. Michael Maranan. Alright, so I'd like to invite first Berwin to please say a few words to our media partners and friends. Ayan, thank you po. Maraming salamat. Alam kong napaka-busy po ninyong lahat. No? Kung kami po ay busy, mas busy po kayo. Hindi na po ako magpapakahaba pa. Thank you. Biro lang po. Well, this is not about us. This is not about my brother, our boss here. This is about the Lord. So this is the calling na parang encouragement. This is not about business. This is not about products. Yes, partly andun po yun. But we are all here just to encourage one another. Sa panahon ngayon na napakabilis ng buhay, napaka-unhealthy lifestyle natin lahat, ang dami nating kaibigan, kakilala, even kamag-anak, na pabilis ng pabilis at pakunti ng pakunti ang buhay at kalakasan ng katawan. So siguro walang ibang dahilan dyan, kundi yung galaw natin, kung paano tayo nagtatrabaho, kung anong klaseng lifestyle tayo. So you versus you is the start of, something. It's a decision. It's a choice for us na labanan yung konting pagkabisi at yung konting katamaran natin. Hindi lang tumakbo, kahit maglakad lang, kahit kumain ng tama. It's true that the best project that we can work on is ourselves. So, good afternoon and thank you po. Alright, thank you very much, Berwin. Actually, totoo yan. Sa office namin, hindi ko alam kung sinadya ni Sir Mike ipasara yung elevator. 6th floor kami, wala na kami elevator. So we have to literally walk upstairs to reach our office. So doon pa lang, simulan lang You versus You. Tomorrow, okay na raw. Tomorrow ba? Parang pinasara mo yata, Sir Mike eh. Greetings from Sir Matt. Greetings from Sir Matt. Alright, of course, to formally welcome everyone, our host for this afternoon, our president of 88 Ace Production, and the chairman of Maranan Group of Companies. Everyone, please welcome Dr. Michael Maranan. Ayun, thank you everyone. Thank you for giving us this time, this opportunity. Ako naman, siguro, ang dami kasing nag-aagawan ng attention ngayon sa atin. Ang dami rin, sabi nga, maraming external factor. Pag nag-check ka ng ating social media, nakikita nyo may mga gulo sa Middle East or saan man. Merong mga bagay tayo na hindi control. Pero may mga bagay tayo na control natin, which is our body. Kung ano yung nilalagay natin sa mouth natin at kung anong ginagawa natin perspiration, so sa atin yun. So, literally, it's you versus you talaga. Kung ano yung commitment mo, sabi nga, it's motivations natin. It's always discipline and commitment. So, ang nakikita ko lang, 3 tao lang, 3 grupo lang yung gusto ko namin imbitahan dito. If you're ultramarathoner, sobrang galing mo na dito, please, welcome ka, turuan mo naman kami, turuan mo yung mga iba nating mga kasama. Then of course, kung nandun ka sa tulad ko na weekend warrior, please, eto na yung pagkakataon natin, ilabas pa natin yung gusto nating papawis. And lastly, kung ikaw yung newbie na gusto mo talagang magkaroon ng start, something na pwedeng welcoming or safe space, eto yun, safe na safe yung space natin sa Vermosa, Ayala yan, and of course, nandito naman yung mga tamang tao, tamang team. At don't worry, walang judgment dito. Kung 5K yan at pang 1K lang yan, okay na rin yan. Ang mahalaga, you start something. You overcome yourself. Yun lang po and good afternoon. Alright, thank you, Mike. Can I invite you to please stand para lang may official photo op tayo from our press? Tabi lang po kayo, sir. Photo, pwede bang sama natin yung director, si Director Emerson? Okay.
Picture muna tayo with both of May you. dalawa muna po and then later yung iba pong guest. Sige po. Okay. Photo ops. Okay. More photos po. I guarantee you, when you join 88 Sports PH events, sasali ka ulit sa susunod. Why? By God's grace and experience before, ang gusto namin hindi lang pawisan. Ang gusto ng 88 Sports PH, after ng pag-cross mo ng finish line, after ng run mo, mag-e-enjoy ka pa sa activity area. Which, up to now, I can attest, konti pa lang din ang nakakagawa niyan. So, ang 88 Sports PH, ang gusto natin, may entertainment. Kumbaga, solve ka na sa pagpapawis sa activity area, sa venue, may pagkain, may inumin, at may entertainment. Hindi lang sa mga elite, pati sa mga pilit din. Ibig sabihin, for the whole family. Matanda ka man, lolo, lola, bata, it's for you. Again, this is Berwin Mayley. I'm inviting everyone to check out Facebook page 88 Sports PH to know details how to register, kung ano yung mga freebies, kung ano yung entertainment, kung ano yung laman ng event natin na pagsasama-samahan sa you versus you better than yesterday. So register now, magkita-kita tayo. July 20 po yan sa Ayala Vermosa Sports Hub, Imus, Cavite. Yahoo! Alright, so we are now opening the floor from our media friends for questions. So who wants to? Jojo. Jojo, dali. Thank you. Hi kay Berwin. Berwin, kanina sa intro nabanggit na comeback mo to of sorts. Paano nangyari? Ano bang nangyari? Huminto ka? Siguro comeback in sports organizing. Oo. Yes, nag-stop talaga ako. Kasi nung nag-marathon ako, started living a healthy lifestyle, nawala ako sa industry. Alam ng lahat yan. Kasi pumayat ako. That time, manager ko si Rita Annabel Rama. So after nun, nag-organize ako ng mga running events. So after nung running events, tumakbo ako ng konsihal sa Taytay. So marami na rin nag-organize sa mga fun run. That's why I stopped also. Sabi ko, sige sila naman, okay na ako sa pag-fun run. So ngayon bumabalik ito, dahil pumuputok siya ulit. And then ang daming opportunity like this company, like my brother Mike here. So why not? Sabi ko, kung makaka-encourage pa, sabi ko nga kanina, it's not only the business or about money, just to encourage. Yun po yun. So it's a comeback. At saka binanggit din na you're known for holding thematic runs. Anong theme nito? Yeah, eto po, yun nga, it's an encouragement, you versus you. Para Yun. lahat tayo, yeah. So lahat tayo, it's like saying to yourself that today is better than yesterday. So you wake up early, you decide to do good, you eat, you exercise. So yun po yung you versus you. Kaya naman thematic, when I started 2012, if I'm not mistaken, ako po nag-organize ng first death anniversary ng King of Comedy Dolphy sa Quirino Grandstand. So baka marami sa inyo, baka hindi pa masyado active. Ako rin na nag-organize ng KAPPT Fun Run, bago nito mga huli na lang. So ako rin po nag-organize ng Fun Run ni Cesar Montano, Run to Quit sa tourism. So marami na po tayo na-organize before. So marami rin naging celebrities na involved dyan sa Quirino Grandstand, sa Mall of Asia, tsaka sa CCP. Yun po. Thank you. Kay Michael, paano kayo nagkakilala ni Berwin? We are brother in Christ. Magkasama kami rin sa mga retreat tsaka sa church. I see. And then he brought up the idea sa'yo na mag-hold ng run, mag-organize. Parang hindi ko maalala eh. Parang sa meeting lang namin, isa to sa mga pareho namin gustong gawin eh. Kasi ako naman, founder naman ako ng maraming cycling group at saka running din. Except, kaya hindi ako makapag-triathlon, langoy aso ako eh. So, dalawa lang, sorry sa mga sa mahilig sa dog. Pero mas magaling lumangoy yung aso ko kaysa sa akin. So, hanggang duathlon lang ako. Two more questions. Ano yung binanggit kanina dun sa video ni Berwin na eto lang yung run na may parang entertainment pa after nung
nung run itself, ano? Yeah, yung first organizing event kasi na ginawa natin, na binigay ni Lord before, siya yung kauna-una na race organizer na after nung run, hindi pa umuwi yung mga tao. Kasi kasama sila Long Mejia, sila Vandol, may entertainment palagi. So, my mentor is Rio, which is Run Rio up to now. So, lahat ng races niya before sa BGC pa lang, sa kanya ako tumatakbo. When I found out na talagang mas masaya pala after the run is my entertainment. So, what I did, so gumawa kami ng entertainment after the run. So, ibig sabihin, tapos na yung fun nun, yung mga tao, nag-enjoy pa watching celebrities singing, and then may magician. So, talagang family affair siya. Kasi before ang running, it's super serious. Yung mga nananalo lang, sila lang yung nagsistay kasi sila lang yung may award. So, kaya sabi namin dito, gusto rin namin gawin, especially the beautiful place in Vermosa ngayon, is magkaroon din ng entertainment. In fact, plano nga namin, baka nga i-livestream pa yung laban ni Manny Pacquiao eh. Kasi sabay siya ng morning eh. So, you know, just to gather people to enjoy that morning on July 20. But we're talking concert ba? Or Zumba? Or... Nagawa po namin before yung concert, pero ngayon baka hindi po concert. Baka may acrobats, baka may entertain, may mga artista po supporting also, not only the run. Mito Yunting, confirmed that he's singing sa OPM para masaya sa mga runners. So, ganun po siya. Finally po, ano yung requirement? Paano sumali at magkano? Super easy sumali. So, nowadays, it's really online. You can scan the QR code. So, when you're running 3 kilometer, 3 kilometers, 1,250. And then, pataas ng pataas yan, 100 pesos lang. So, 5 kilometer, 10 kilometer, 16 kilometer. So, ang ginawa po, dati rin ni Berwin Maylin, ako rin po yung unang-una nag-organize ng mga fun run na lahat may finisher shirt at lahat may medal. So, everybody happy. Kasi before, ang nakakakuha lang ng mga medal, yung mga mabibilis lang. Pati yung mga finisher shirt. So, eto, ang ginawa natin, tinuloy natin ngayon, kumbaga pag nagbayad ka, yung binayad mo, sulit. Makukuha mo, kasi pag kunenta mo lahat yung binayaran mo, makukuha mo siya as the item. May resibo. So, whether you're fast or slow runner, to cross the finish line, you'll get everything, even the freebies from the sponsors. So, yun po siya. Salamat. Thank you, po. Berwin. Before we ask the other friends, gusto ko po tanongin si Sir Mike, ilang taon na po kayo magkaibigan ni Berwin sa church pa? Nagsimula yung inyong pagiging magkaibigan? And my second question is, paano po nabuo ang 88 Sports PH na kayo po ang CEO? Bago pa lang din ho kami magkaibigan, pero I always believe, pag si God yung gumagawa ng way, 8 billion katao, pero sila yung mamimit mo, sila yung doon kayo magpa-fluctuate, kayo mag-a-align. Yung 88 Ace Productions po, matagal ko nang tinayo yan, since 2008 pa. Pero yung 88 Ace Sports PH, that's the division of the production company. So marami na rin kaming mga ginawang, more movies kami, pero parang masyado kaming kinikita sa movies. Movies po as in co-producing, line producing? Yeah, yung mga ano po, yung mga indie natin. Independently produced. Yes. Okay, sige po. We have a next set of questions from Romel Gonzalez of PEP. Ayan, may question muna kay Berwin. Berwin, from when till when ka nag-quit or naglaylo sa showbiz? Naglaylo sa showbiz, 2009, kumonti na yung project ko niyan. Kasi namatay yung daddy ko ng 2008, Emphysema, kapareho ng kay Tito Dolphy. Then I started running. So hanggang sa malayuan na yung tinatakbo ko. So pumayat na po ako, that was 2009 hanggang nito na lang ako nakabalik ulit with Net25, with Quezon City. So social media na ito, YouTube na ito, tsaka Net25. And then guesting na lang. So I think that's more than 10 years nung nawala ako sa industry. And then, yun ba ang reason kaya napunta ka sa running because you're that guy? Yeah, tama po. Isa po yun. So it's a choice kasi ang dami ko na rin kaibigan. Well, nakasabay ko sila Tito Redford, nakasabay ko sila Carding, marami. Nakasabay ko si Sammy Lagmay at kung sino-sino pang mga kilalang komedyante. So, Carding who?
Ray Cards po. Pork chop. Ah, Ray Tarzan po. Si Jody Santa Maria, bata pa. Sa Star Cinema kami. So anyway, so those days and times na talagang iniisip ko rin na saan ako pupunta? Manginginom po ako. Lahat po ng bisyo tinitira ko. Wala akong disiplina sa katawan. Galing ako sa hirap. Nung nagkapera ako, lahat gusto kong tirahin. So ganun ho ka-worse. So sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kung hindi, maaga ako mamamahinga. Then, yun po yun. Doon po nag-start lahat yun. Nung nawala ang dad mo. Opo. Then natatandaan mo ba kung ano yung heaviest weight mo? And ngayon, ilan ka na? Hari ng Sablay po, yung movie with Regal, Manny Valera yan, of course, Mother Lily. Hindi, yung pinakamabigat mong timbang. Opo, yun po, yung peak na yun. Ilan yun? 210 pounds po Wow. ako. Actually, yung weight, hindi siya masyado eh. Kasi mas marami pang mas malalaki na pumayat talaga. But I think yung continuation, yung consistency, and yung testimony, kung ano na talaga yung pinamumuhay mo, hindi kasi papayatan lang eh. Ang tanong kung ano talaga yung kabuuan na nagbago sa'yo. And you look very good now. Praise the Ilan Lord. ka na ngayon? Hindi ko po sigurado pero parang nasa 180 naman din. Opo. And then, since the title or the event is You versus You, and nabanggit mo na nga yung mga pinagdaan mo kanina, mga darkest moments, Berwin, kailan mo masasabi yung moment na yon sa mga pinagdaanan mo na dumaan ka sa You versus You? Yun, yung 2012 when I encountered Christ again. So nag-serve na ako nun sa CCF, Christ Commission Fellowship. That's our church now. So somehow nakikita niyo na sa social media, nag-share ako, mga inspirational video. So dun po yun. Kasi yung parang okay. Yung parang kung kailan ka lumapit kay God, mas lalo ka niyang ginamit. Kung kailan ako nag-serve kay God, ang daming challenges pa dumaan. So kung kailan ka sumuko, dun ka pa niya lalong gusto niya kapin. So that's the hard part. Yun, yung mga time na yun. I started serving 2011. Kasama ko na yung wife ko that time. Nag-run ako 2008. I started running 2009. 2011, nag-organize na po ako niyan. Kasabay na po nun, nag-CCCF na po kami. Yun po yun. And ngayon, you're in a beautiful place now, bro. Yes. Wala po. Career-wise, achievement-wise, nadaanan na po. Pero ngayon, yung bank account, hindi na po mahalaga sa akin yun. Yung kasikatan, hindi na po mahalaga sa akin. Makatawid na lang kami to encourage other, to motivate other, to share kung gaano kabuti si Lord sa atin lahat. Hindi lang sa akin, sa atin lahat. Boundary na po ako. Congratulations. Salamat po. Kay Sir Michael naman. Sir, you were introduced as a doctor. You're a doctor of? DBA po, Doctor of Business Administration. Okay. So, upon hearing po yung mga pinagdaanan ni Berwin, and I see you're very close. Ano po yung minibigay po kayo sa kanyang advice or learning or realization from what Berwin experienced in the past? As a friend, as a family na nga yata. Siguro po we share the same background sa dati. Hindi lang ako naging artista, pero yung buhay ko kasi nasa may puhunan, rated K, rated Corina. So basically dating magkakarga ng tubo or all around errand boy sa sa probinsya, pautos sa mga resort. So bagay siguro sa amin yung team talaga na to na You versus You. Kasi ang galing sigad pala lagi nandyan. Pero ang nagiging problema lang natin, ayaw natin kumilos. Though it's a cliche, ang tagal na nito, gasgas na. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lahat tayo nagpipray, lahat tayo kumakain. Pero pag hindi tayo nagpapawis, scientific ko to Talagang yung buhay natin, mas magiging masaya yung mindset natin, yung mental health natin, masyadong gasgas ngayon. Agawan sa technology natin, inaagaw yung attention natin. Mahalaga ho na bumitaw tayo sa technology ng konti, tumakbo, magpapawis. Given yan, lalabas yung dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins sa ating katawan. Going back dun sa tanong nyo, siguro yun ang common namin. Nagsimula kami sa at siguro batang 70s. Ito talaga yun Yung mga pinanganak sa una na ang laro natin is habulan, taguan. Binabalik lang natin yun. Mas maarte na lang ngayon. May mga GPS na, may mga Apple Watch na.
Yun lang po siguro. Yes, thank you, Doc, and congratulations sa inyong dalawa. Thank you, Romel. Napaka-inspiring ng kanilang kwento. No? We have questions from Iza of Manila Times. Hello po, good afternoon Sir Berwin and Sir Michael. Parang na-mention po kanina that meron din po kayong partner na charity. Can you tell us more about that and bakit sila yung napili niyo pong charity? Yung My Superhero Friends Foundation po is actually founded namin yun, yung group namin, because of my late wife. Dati siya Lani Maranan Foundation. My late wife passed away because of cancer. So since then, at a very young age, nagka-cancer siya 25, 30 years old, she's gone. So pamula nun, kinwestiyon ko yung mundo. May time na gusto mo mag-quit. Then I realized kung magkukwit ako, paano yung mga anak ko. Then, tinayo yung foundation. So nagkaroon kami ng scholarship. Nakalabas naman lahat yan sa lahat ng social media and everything. Kasi hindi naman pinagyayabang or maybe because we want to encourage others to help. And siguro accountability rin kasi may mga tumutulong na mga tao, so gusto na yung mapakita na dito na pupunta yung mga tinutulong. Then of course, may donors pati. Hindi naman pala lahat ng tao willing lahat tumulong. Napapagod din sila. Kaya siguro nakam up namin na eto, pasayahin naman kayo ng konti, papawisan kayo, then alam nyo na may pupuntahan din yung inyong niregister. May pupuntahan siya na sa mabuting bagay na scholarship at saka sa mga tinutulungan natin ng batang may cancer. Naka-document po lagi yon na nagsusuot kami ng superhero. Ako po ay, kung pwedeng banggitin, ako yung si Black Panther. Marami kasing Superman tsaka Batman sa amin. Ganun yung ginagawa. May mga local din kami, may Elastic Man, may Captain Barbell. So, nasa sa inyo doon sa mga gusto mag-join. Thank you na itanong niyo yun kasi marami tayong mga tao na do adult na tayo, there is always a child in us. Mag-add pa po kayo, sir. Okay. Is this the first time po na mag-create or organize ng You versus You, and will this be a yearly thing? And ano po yung gusto nyong parang what do you want You versus You to be known for sa race community po? Yung yearly actually, dahil sobrang uso ang running ngayon, baka nga hindi siya yearly. So baka nga quarterly. So hanggat may venue na available. So we were thinking like, uso na rin naman yan before pa yung mga trilogy, di ba? So we were thinking You versus You, next is, we're talking about mind, body, and spirit naman. So parang ganun yung concept niya. Well, we're still playing. At the end of the day, hindi naman namin hawak yung pwedeng mangyari. But it's really a probability na maulit agad. And finally, since both of you po, na fit naman po kayo and you're into health and wellness, ano po yung ma-advise nyo dun sa mga gustong magsimula but hesitant na mag-start mag-run, mag-exercise, and ano din yung advice nyo para may continuation, hindi lang yung sa umpisa kasi iba umpisa lang tapos na the following week, parang ganun. Thank you na pansin yung Pete. Kasi ako rin po yung pumadyak ng Luneta to Davao in 6 days. Nasa TV Patrol naman po yun. Pero ang pattern ko kasi kung napapanood yung movie, si Forrest Gump. Diba yung parang wala siyang pakialam, nonchalant lang. So yun ang yung ma-advise ko dun sa tanong ninyo. Minsan kasi hindi natin ito ginagawa para sa ibang tao. It's only between me and my God. Si God lang naman nakakakita talaga ng intention natin sa heart natin. So kaya nga motivations natin. Sana doon sa mga nanonood, kahit hindi kayo mag-join, ito lang yung gusto kong maintindihan ninyo eh. Kung gusto nyo talaga may ma-change sa buhay nyo, yun lang. Basta pagising nyo sa umaga, i-pray, lumakad na kayo, yun lang. Magugulat kayo pag may lumalabas na konting pawis. Nag-iiba talaga yung pakiramdam nyo. Kaysa sisihin nyo yung gobyerno, sisihin natin yung lahat na lang. We can blame everyone except us, except ourselves. Pero pagka natutunan mo, ako pala muna. Yun lang, pag nagawa nyo yun, magulat kayo, yung 1 kilometer nyo, naging 2 na, naging 3 na. Kahit wag kayo mag-run, kahit lakad lang. At magugulat kayo, from lakad, raran na kayo. From run, magsa-cycling na kayo. From cycling, maglalangoy aso na kayo. And so on and so forth. Ang dami na palang pwedeng gawin na
ganun pala tayo dinesign ni God, hindi pala talaga tayo steady lang sa isang sulok. So sa games, hindi tayo yung NPC, hindi tayo non-playable character. Pwede palang tayo ay nasa gitna rin ng sarili nating karera ng buhay.